Sa gitna ng mga pagsubok at ligalig sa buhay, paano natin ito mapagtatagumpayan? Paano natin matitiyak na tama ang ating mga desisyon sa buhay? Pakinggan ang palatuntunang Salita ng Diyos, ang Gabay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay. Kumusta na po kayo? Pinakahangad po namin na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan saan mang panig ng daigdig kayo naroroon. Inaanyayahan namin kayo na samahan kaming muli sa palatuntunang ito. Kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Wally Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez at naway muli ninyo kaming samahan sa ating gagawing pagtalakay sa pagkakataong ito. Magandang araw po, kapatid Wally. Magandang araw, kapatid na Vincent. At ipaglilingkod natin sa ating mga taga-subaybay ang ukol sa paksa na may kinalaman sa ikapagkakaroon ng matatag at maligayang sambahayan. Opo. Nakasalalay ang katatagan, kapayapaan at kaligayahan ng pagsasama ng mag-asawa at ng kanilang sambahayan sa pagsunod sa mga aral at mga utos ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Totoo po yan. At sa mga nakaraan po ay naipaglingkod na po natin sa ating mga listeners and viewers ang ilan sa mga pangunahing pananagutan ng lalaking may asawa o yung kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. At sa pagkakataong ito, kapatid na Vincent, ang ating ipaglilingkod sa ating mga taga-subaybay ay ang pananagutan naman ng isang babaeng may asawa o ng ina ng sambahayan. Opo. Ang pananagutan niya sa kanyang asawa at ang pananagutan niya sa kanilang mga anak. Simulan na natin yung ating pagtalakay. Alamin muna natin ano ba ang pinagtularan ng relasyon ng mag-asawa. Sa Efeso 5:32 hanggang 33 ay ganito po ang nakasulat. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Ang pinagtularan po ng relasyon ng mag-asawa ayon kay Apostol Pablo, sabi niya, isaan niyang dakilang katotohanan ang inihahayag ng kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ito rin anya ay tumutukoy sa bawat isa sa inyo. Sino ba yung binabanggit dyan na bawat isa sa inyo? Sabi pa, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Sa makatwid, ang kaugnayan po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, yun na nga ang pinagtularan ng relasyon ng mag-asawa. Sa makatwid, kapatid na Vincent, kung papaanong minahal at ipinagmalasakit ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia, Opo. gayon din dapat na mahalin at ipagmalasakit ng lalaki ang kanyang sariling asawa. Totoo po yan. At yan sana ang matupad sa lahat ng lalaking may asawa na sumusubaybay sa atin sa pagkakataong ito. Ano naman ang utos o kalooban ng ating Panginoon Diyos na dapat na sundin ng mga babaeng may asawa? Ang sabi po, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Kaya kung paanong dapat tuparin ng lalaking may asawa ang kanyang tungkulin, gayon din dapat ding tuparin ng asawang babae ang kanyang pananagutan na igalang po ang kanyang asawa. Paano ipakikita o ihahayag ng isang babaeng may asawa ang kanyang paggalang sa kanyang asawa? Dito rin sa Efeso sa 5:22, 24 at 23 naman, ganito po ang nakasulat. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo
sa Panginoon. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa, sabagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga babaeng may asawa, pasakop-an niya kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kaya ang pagpapasakop po ng isang babaeng may asawa sa kanyang mister o sa asawang lalaki, yan po ay aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia gaya ng binasa natin. Hindi po ang pinag-uusapan dito sa ating mga listeners and viewers yung pagiging old-fashioned. Oo, kasi merong mga tao ngayon na binabanggit, yun namang itinuturo ninyong yan noon yan. Nung mga panahon na tinatawag na makaluma. Dahil Opo. sa ang mga babae ay wala siyang anumang ginagawa at oo lang ng oo, yun ang sinasabi nila. Pero ngayon na niya, hindi na ganyan ang panahon. Ang mga babae ngayon kapareho na rin ng mga lalaki. Meron silang, kung tawagin ay liberal daw Oo. na isipan. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung itinuturo po ng Biblia. At sa Biblia ay dapat pasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki o doon sa mister. Bakit pananagutan ito ng mga babaeng may asawa, kapatid na Vincent, na kanilang igalang at dapat ay pasakop sila sa kanilang asawa? Sabagat gaya po ng binasa natin, ang lalaki anya ang ulo o pangulo ng kanyang asawa. Tulad anya ng ating Panginoong Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan. Mhm. Kaya bilang pangulo, tiyak namang sasang-ayon po sa atin ng ating mga listeners and viewers, ang pangulo ang siyang nagpapasya. Oo, siya yung nagpapatupad. Opo. At ang karapatang yan bilang pangulo ay ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa mga lalaking may asawa. Kaya hindi marapat na ang mga babae ang mangungulo o mangunguna dun sa kanyang asawang lalaki. Totoo po yun. At Hindi yan ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Opo, at hindi rin tama na lagi na lang nakakontra yung babae sa mga desisyon na ginagawa ng kanyang asawa. Bagamat wala naman pong masama na inaalam din naman ng lalaki yung saloobin ng kanyang asawang babae bago siya bumuo ng mga pagpapasya, lalo na yung malalaking mga desisyon na involve yung pamilya nila, para nga matiyak na nagkakaisa sila doon sa kanilang gagawing pagpapasya na yun. Kaya nga hindi tama na nagkakaroon ng pag-aagawan sa kapangyarihan Opo. ang lalaki at ang babaeng may asawa. Yung tinatawag na power struggle. Opo. Sapagkat kaya nagkakaroon ng pamilya na magulo ang pagsasama dahil sa ganitong problema na yung babae ayaw niyang siya ay pinangunguluhan ng asawa niyang lalaki at ang gusto niya siya yung nasusunod sa kanilang sambahayan. Yan ang pinagmumula ng hindi pagkakasundo at magulong pagsasama. Opo. Ang dapat lang gawin, sundin kung ano yung gabay na itinuturo po ng Biblia. Ang lalaking may asawa naman, dapat na tumayong pangulo, mangulo. Matatag. Opo, magsilbing leader, magiting, matatag, maaasahan, responsable. Pagka naman ganyan ang disposisyon ng isang lalaking may asawa, wala naman pong dahilan para hindi magpasakop yung kanyang asawa sa kanya. Alamin pa natin, kapatid na Vincent, ano-ano pa ang dapat na maging katangian ng isang babaeng may asawa ayon po sa Biblia? Basahin po natin ang nakasulat dito sa Tito 2 at 5. Ganito po ang nakasulat. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Ang dapat po na maging
katangian ng babaeng may asawa ayon kay Apostol Pablo, kailangan na niyang maging mahinahon. So hindi dapat na pabigla-bigla. At ang sabi pa, malinis ang isipan, masipag, lalo na sa bahay, Mhm. mabait at masunurin niya sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya kailanman at walang sinasalungat na aral ng ating Panginoon Diyos o utos ng ating Panginoon Diyos ang sinasabi at ipinatutupad ng isang lalaki o ng pangulo ng sambahayan. Ang babae ay nananagot o tungkulin ng isang babae na sumunod. Pasakop siya sa pasya ng pangulo ng sambahayan o ng ama ng sambahayan. Opo. Alamin pa natin ang sinasabi ng Biblia na pananagutan ng mga babaeng may asawa. Paano ba dapat na namumuhay ang babaeng may asawa na katuwang sa pagpapatatag ng kanilang sambahayan? Sa Tito pa rin, sa 2 at 3 po naman, ganito po ang nakasulat. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak, magturo sila ng mabuti. Merong mga mahalagang bagay po na binabanggit sa talatang ito na ating binasa. Mhm. Una, ang sabi, sa babae anyang may asawa, mamuhay anya ng maayos, huwag anyang maninirang puri, at magturo ng mabuti. Yung binabanggit dyan na pananagutan ng isang babaeng may asawa o ng ina ng sambahayan na magturo siya. Sino ba yung pangunahing dapat naturuan ng isang ina? Pangunahin po yung kanyang mga anak dahil sa ang nanay po ang unang-unang guro ng mga anak. At ano ang dapat nilang ituro sa kanilang mga anak? Yung mabuti, anya, ang sabi ng Biblia. At ang mabuti ay ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Pangunahin na po ang pag-ibig at pagtataglay ng banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Kasama na rin dyan yung wastong asal, yung wastong kondukta, yung paghubog sa mabuting pagkatao at karakter ng atin pong mga anak. Kaya dapat ay masipag na magturo ang isang ina dahil Opo. sa siya yung madalas na kasama ng mga anak, di ba? Sa mahabang oras ay siya yung kasama ng kanyang mga anak. Opo. Ngunit, sapat na ba na yung binabanggit nyo, kapatid na Vincent, na dapat na ituro ay sasalitain lang ng isang ina? Hindi po. Ang banggit po sa binasa natin, kailangan na niya sila yung kinakikita ang namumuhay ng Maayos. maayos. Sa makatwid, kailangang maging role model. Mhm. Uliran sa paningin ng kanilang mga anak. Kung ano yung sinasabi nila na dapat gawin, ugaliin, ikilos, kung ano yung tama, sila yung unang makita ng kanilang mga anak na gumagawa. Yan para magkaroon sila ng bisa sa pagtuturo sapagkat kung yung kanilang ginagawa ay iba dun sa kanilang sinasabi, hindi magiging mabisa, walang epekto yung kanyang pagtuturo sa kanyang mga anak. Totoo po yun. Ano ang isang katunayan na ang isang ina ay namumuhay ng maayos para sa ganun sa kanyang pagsasalin ng kaalaman at pagtuturo sa mga anak ay maging mabisa siya. Binanggit din po ni Apostol Pablo, hindi anya naninirang puri. Mali po at masama na ang sinuman, lalo na nga ang ina o yung babaeng may asawa, ay nahuhulog po sa paninirang puri. Ang karaniwang termino dyan ay yung paghahatid dumapit Mm. o yung chismis. Mm. Ngayon, sa panahon natin, nagagamit na rin ng teknolohiya, partikular na po ang social media. Oo. At iba't ibang mga chat platforms, lalo at bumubuo sila ng tinatawag na GC, Oo, group group chat. chats. Opo, anumang platform yan. Nang nakalulungkot ay nagagamit ng iba yung ganong mga platforms sa pagpapakalat ng chismis, kung tawagin nga mga fake news, Mhm. na nakapaninira
ng puri o reputasyon ng ibang mga tao. Napakaraming ganyan ngayon, kapatid na Vincent. Isang malaking problema ngayon yan ng ating lipunan. Opo, totoo po Kaya yan. dapat maging maingat ang mga ina ng sambahayan, ang mga babaeng may asawa, sapagkat malaki ang epekto niyan sa pag-uugali, sa kilos, kondukta ng kanilang mga anak. Pagka ang nakikita nila, yung kanilang nanay, ay yun ang inaatupag. Yung pagsiselfone, yung social media, at wala na halos panahon sa kanyang sarili, sa kanyang asawa, at maging sa kanyang mga anak. Opo. Hindi lang yung kapatid na Vincent. Ano pa ang gabay ng ating Panginoon Diyos sa mga ina o sa mga babaeng may asawa? Paano ba inilarawan ng Biblia yung mabuting asawa o mabuting ina? Sa Kawikaan 31:10 hanggang 12 ay ganito po ang atin pong mababasa na nakasulat po sa Biblia. Pakinggan po natin. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Ayon po sa mga talatang ating binasa, ang sabi, mahirap anyang makakita ng mabuting asawa. Ano ba ang pangunahing katangian ng mabuting asawa na binabanggit diyan sa Biblia? Ang sabi po, lubusan niya ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya, pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Kaya pinaglilingkuran ng isang mabuting ina o asawang babae ang kanyang asawa, pati na ang kanilang mga anak Opo, habang siya ay nabubuhay. sa madaling salita, maasikaso po. Yung isang mabuting may bahay, maasikaso sa asawa, maasikaso sa pangangailangan ng kanilang mga anak, maging sa kanyang sarili, inaasikaso rin niya. Muli po ay nais nating banggitin sa atin pong mga listeners at viewers, hindi po ang pinag-uusapan dito yung pagiging old-fashioned, makaluma, o yung iniisip ng iba na nasa modernong panahon na o liberal na pag-iisip na. Ang pinag-uusapan po rito, ano aral ng Diyos? Gabay ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat tuparin ng mga lumusong sa buhay may asawa. Kaya sa mga sumusubaybay sa atin na may asawa, lalo na dun sa mga bagong kasal, Opo. yung mga batang ina ng tahanan, sana ay sikapin na itong mga kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos ang kanilang masunod Opo. hanggang sa kanilang pagtanda, hanggang sa dumating dun sa punto na paghihiwalay na sila ng kamatayan, ay ito ang kanyang pinagsikapang natutupad na mahalin, igalang, pagsilbihan ang asawa, pagsilbihan ng mga anak habang siya ay nabubuhay. Ito ang pinakamahalagang ambag ng isang butihing ina ng asawang babae sa pagpapatatag ng sambahayan. Opo. Ano pa ang katangian ng mabuting asawang babae? Pagka ang pag-uusapan ay sa pag-aasikaso naman sa mga gawain sa tahanan. Sa 31:13, 15 at 17, dito rin sa Kawikaan, wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Napaka gandang katangian ng isang babaeng may asawang binabanggit dito ng Biblia. Sabi, walaan niya siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. At ano ang pangunahing katangian na makikita sa isang mabuti o butihing may bahay? Siya po ay
masipag. Mhm. Masipag sa pag-aasikaso sa mga gawaing bahay, masipag sa pag-aasikaso at hindi kinatatamaran ang pagharap sa pangangailangan ng asawa at ng kanilang mga anak. At kung meron mang katulong o kasambahay, ay hindi siya pumapayag na ipauubaya na lang yung mga gawain sa bahay doon sa mga katulong o kasambahay. Opo, Siya mismo yung sumusubaybay, siya ang nagde-delegate. Kumbaga ay minamanage niya yung mga gawain ng mga kasama niya sa bahay o kaya ay yung gawain ng mga anak niya, siya ang nagtuturo sa kanila para sa ganun matuto rin yung mga anak niya sa mga gawaing bahay. opo. Gaya nga ng banggit ng Biblia, bago pa anya sumikat ang araw, inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Kaya yung mga mabubuti at ulirang may bahay, mga ina, sila po yung unang-una na gumigising sa pamilya Mm. para asikasuhin yung pangangailangan ng kanilang sambahayan. At sila rin yung huling natutulog sa gabi dahil inililigpit pa o inaasikaso pa yung para naman sa Mm. kinabukasan. Sa mga sumusubaybay sa atin, ang mga ina ng tahanan, marahil ang marami po sa inyo ay nakaka-relate diyan sa sinasabi nga ng Biblia. Opo. Alam namin kung ano ang inyong pagsisikap, ang inyong sakripisyo para magampanan ang inyong pananagutan, alang-alang po sa kapakanan ng inyong pamilya, ng inyong sambahayan. Pagka ganyan ang katangian ng isang ina, kapatid na Vincent, ano ang sinasabi ng Biblia na aanihin nila? Ano ang ibubunga nito sa kanila ayon po sa pagtuturo sa atin ng Biblia? Sa mga talatang 27 hanggang 29, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak, maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Pagka ang ina o ang asawang babae ay nakatutugon at taglay itong mga katangian na binabanggit po sa mga talatang ating ipinaglingkod sa ating mga taga-subaybay, ang sabi po, ginagalang niya siya ng kanyang mga anak. Pinupuri siya ng kanyang kabiyak. Ang ganyang ina, ayon po sa binasa natin, kapatid na Vincent, ay ang isang ina o asawang babae na sinusubaybayang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Opo. At kapag ka ang ina nakasubaybay, maaaring nahuhulog din naman sa pagkakamali yung kanilang mga anak. Pero palibhasa nga ay hands-on siya, Mhm. nakamonitor lagi, ay agad na nagagabayan na itutuwid kung dapat ituwid, akay ng pag-ibig at pagmamalasakit doon sa kanilang mga anak. At may sinasabi pa ang Biblia tungkol naman sa mga lalaki o asawang lalaki na meron siyang kabiyak o asawa na nagtataglay ng ganyang mga katangian. Opo, ang sabi, maraming babae na mabuting asawa. Ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Ito yung lalaki na ang pakiramdam niya ay napakapalad niya Mhm. doon sa kanyang naging kabiyak o sa kanyang napangasawa. Kaya pinag-uukulan niya ng pagmamahal yung kanyang asawa, hindi lang yung lalaki, pati na yung mga anak nila. Para sa kanila, ang pinakamahusay, ang pinakamabait na ina, pinakamasipag, yung kanilang nanay, yung Opo. kanilang magulang, ang ina ng kanilang sambahayan. Yan ang uri ng asawang babae na masasabi natin na mahirap na mawala sa pamilya. Opo. Ang ganitong ina o asawang babae ang nais natin ng mga asawang lalaki, pati na ng mga anak na makasama habang nabubuhay. Opo. Sa mga mahal po naming taga-subaybay, sana po ay nakatutulong sa atin ang mga kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos, ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, para magsilbing gabay natin araw-araw, lalo na ng ating sambahayan,
para matupad ang pagtataglay natin ng isang maligaya, mapayapa at matatag na sambahayan na dinadaluyan ng mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat pong muli sa inyong ginawang pagsubaybay. Bago tayo maghiwa-hiwalay ay mananalangin po muna tayo sa ating Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, Opo. salamat po ng marami sa iyo. Amen. Ang mga katotohanan mo po, ang mga salita mong ito na aming narinig Opo. mula sa Biblia, ang nagsisilbing gabay namin, Amen. tanglaw ng aming kaisipan, Opo. para kaming lahat ay maging payapa, sapagat pagka sinunod namin ang mga ito, Opo. siguradong mapapabuti kami Opo. at tatamasahin ng mga biyaya at pagpapala Amen. na inilalaan mo po sa iyong mga anak. Amen. Sana po lahat ng inabot ng palatuntunang ito Opo. ay nakinabang sa iyong mga aral. Amen. At ang mga hindi pa namin kasama sa paglilingkod na ito, kaawaan mo po sila. Buksan ng kanilang isipan at damdamin Opo. upang maunawaan nilang mabuti ang iyong mga aral. Amen. Makasama namin sila sa tunay na paglilingkod sa loob ng iyong tunay na iglesia. Amen. Alalahanin mo po ang iyong bayan sa mga huling araw na ito Opo. sa pangungunan ng aming namamahala. Opo. Naway pagpalaing lagi ang kapatid na Eduardo Manalo, Amen. maging ang kapatid na Angelo Manalo, Amen. alang-alang po sa kapakanan ng Iglesia ni Cristo. Amen. Panginoong Hesus, mahabag ka po na lagi kaming ipamagitan sa Ama Opo. at igawad sa amin ang iyong mahalagang basbas. Amen. Ama, tinanggap na po namin ang aming panalangin Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sumainyo ang palatuntunang salita ng Diyos, ang gabay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan ang maging gabay natin sa ating pamumuhay.